Brother Yor ba 'to? Bro, good evening. Good morning Bro, pala. yes, good morning sa iyo diyan. Kasi pa, ah, si Bro Yor nagbabiyahe pa. Thank Nagbabiyahe you, ba siya? sa inyong dalawa, si Bro Angel at sa'yo, maraming salamat. Napakaganda ng topic natin. Marinig mo ba ako? Yes, yes bro, malinig naman. Okay, thank you, salamat sa Diyos sa punto por punto at sa mga lahat na nagtatangkilik at sumusuporta nito. Napakaganda ng topic natin. Bro, may ano lang ako, yung isa ko ring punto na gustong bigay. But yung hindi nakikita ng mga protestante kasi yung Katoliko, 'di ba? May tatlong accepted baptism tayo, 'di ba? Yung baptism of water, yan yung discussion mo ngayon, which is hanggang diyan lang sila. Pero may dalawa Mm, pa tayo na accepted baptism, yung baptism by desire and yung mm. baptism by blood. Blood, So yes. kung baka gusto mong i-expound yan sa topic mo ngayon, napakaganda siguro. At sa kaya Um, kay Bro Angel, napakaganda at actually pinagnilayan ko rin yan kanina, yung ating ebanghelyo. At doon nakita ko rin na yung belief ng mga Hudyo na na binase nila sa Genesis sa kanilang mga sa sabat na binase nila sa Genesis na tumigil nga ang Panginoon sa ika-6 na araw at nagpahinga siya sa ika-7 araw, kaya namamahinga sila. At sinabi nila ang ating Panginoon naman ay nagpapagaling sa Shabbat, kaya gusto nilang patayin, di ba? Hindi naman siguro tumigil yung God the Father, di ba, Bro Angel? Kasi kung titingnan mo, may naisisila nga at namamatay during Shabbat. So during Shabbat, may creation pa rin siya as God the Father, ha? And may tinatawag natin na judgment, di ba, sa mga namamatay. So, yan lang siguro, Bro Johnny. Medyo mm, baka mahaba ang explanation mo. So, hanggang dito lang ako. Thank you po sa inyong lahat at magandang yes. gabi din sa inyo. Yes, magandang umaga sa iyo diyan, bro, at ingat sa mga missile, no? Well, by the way, about dun sa pagpa-expound ng theology ng simbahan about sa baptism, no? Kasi water baptism, meron din po tayong baptism of desire and baptism by blood, no? So, yung pong dalawang uri ng baptism by blood, ito po yung mga martyr, no? So, they were saved through yung kanila pong um, halimbawa, no? Ito sa nakuha ko na explanation nito, isa, yung hinostage ka, pinapipili ka, life, ano ba, gusto mo bang pipiliin mo kung Christ or life? Yun, kung pipiliin mo sa Christ, patay ka. Kung pipiliin mo life, buhay ka. Yung sa mga tatalikuran mo si Kristo. So, part po yun ng baptism by blood, no? Martyrdom. Yan po, isa po yan, yung sa baptism by blood. So, yun po, may tanong kay Brother Junre na pwede ba daw i-expound yung baptism of blood and baptism of desire. So, nagbigay na po si Junre sa kanyang paliwanag about baptism of blood. So, palalimin po natin, ano? What is baptism of blood? Is it biblical? Okay, dito, baptism of blood is the Catholic name for salvation that occurs when a person suffers death for the faith in Christ. Ito yung binigay ni Brother Junri na example. Mamili ka, Christ or life, no? Kung Christ, patay ka. Kung life, buhay ka. So, ito ay isa sa sa mga paraan. Before receiving sacramental baptism. So, ito yung mga pinapatay sa paniniwala ni Kristo bago pa matanggap ang sacramental baptism. The Catechism explains that ito ay nasa CCC 1258. Sabi dito, those who suffer death for the sake of the faith without having received baptism are baptized by their death for and with Christ. Ito yung yung natanggap nung magnanakaw, no? Nung magnanakaw na naipako doon sa cross, sabi niya kay Kristo na wag mo kong kalimutan pagpunta mo sa iyong paraiso. Yung natanggap nung nakapako sa cross, yun ay baptism of blood. Ano pa?
Mamaya na yung iba example. Basahin natin yung yung nakalagay dito para mas ma-expound natin na mabuti. So it is not a different sacrament, no, but a way the church teaches that the fruits of baptism, being reconciled to God, incorporated into Christ's saving death, being reconciled to God. Kalahin mo, kahit na magnanakaw nang sabihin niya, huwag mo po akong kalimutan sa iyong paraiso. Sinabi sa kanya ni Kristo, nagkipag-reconcile sa kanya si Kristo, sabi ni Kristo, huwag kang mag-alala. Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. So, yun ang sinasabi doon na nagkipag-reconcile si Kristo sa kanya. Dahil totohanan yung sinabi niya, totohanan yun. Tuloy naman natin, sabi naman dito, reconciled to God, incorporated into Christ's saving death and resurrection, can be received in a situation where the sacrament of baptism cannot be received. So, yan. So, matatawag din na baptism of blood yung mga hindi nakatanggap ng water baptism kasi pinatay na sila. Okay? Is it biblical? Okay, no? The exact phrase baptism of blood is not found word for word in scripture, but the idea is rooted in biblical themes that the church draws out. Sabihin, letra por letra, word for word sa scripture, wala yung phrase letra por letra na baptism of blood. Pero yung idea niya, nandoon. Jesus speaks of suffering as baptism. Ito yung nakalagay dito ngayon, sabi ni Kristo in the gospel. Ito ay nasa CCC 12:25 in the Gospels. Jesus refers to his passion using the language of baptism, an immersion into suffering. The Catechism points to Jesus' teaching about his passion as a baptism he had to undergo. Yun yung yung sinabi ni Kristo sa Biblia na tatanggapin nyo ba ang bautismong ibabautismo sa akin? Ngayon, kung ating babasahin ito dito sa Marcos 10:35 tayo magsimula, ang sabi dito, lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, mahihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ito yung napanood ko doon sa The Chosen. Sa episode na yun kasi is parang paalis sila ba? Kasi may dalang bag si Kristo sila paalis kasi sila magmimisyon. Naintindihan nila Juan at saka ni Santiago Taas na bakit si Simon tinawag na Pedro. Alam nila, naintindihan nila yun na yun ay isang pagtatalaga para mataas na posisyon yun. Tapos yung mga protestante dyan na nagbasa lang ng Biblia, wala naman silang background, sila pa magsasabi na maliit na bato. Hindi maliit na bato yun. Hindi maliit na bato yun. Yun ay isang tanda na siya ay magiging successor. Magiging successor o kung wala si Kristo siya ang mamumuno. Yun ang meaning nung pagkakatalaga kay Simon na tinawag siyang Pedro. Naintindihan ni na Juan at Santiago Taas yun. Yung mga protestante lang hindi ang mahirap umunawa doon kasi ayaw nilang tanggapin. Ngayon, naintindihan nila. Kaya siguro dahil sa nakita nila na binigyan ng posisyon si Simon, ginawa na siyang Pedro, gusto rin nila magkaroon ng posisyon. Para bang inggit ba? Inggit. Gusto nilang magkaroon ng posisyon. Kaya nang sabihin nila ito kay Kristo, sabi nila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Anong sagot ni Kristo? Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Actually, sa The Chosen, dismayado si Kristo nang isagot niya ito Dismayado siya. Para bang
Naiintindihan niyo yung mga sinasabi ninyo? Ha? Alam niyo bang hindi madali yung hinihingi ninyo? Hindi madali. Bakit? Tuloy natin ha. Hindi niyo nalalaman ng inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Itong bautismo tutukoy dito, ito yung baptism of blood. Kung titingnan mo ito sa sa Greek, baptizo. Baptizo. Dahil sa baptizo, akala ng mga protestante, to immerse, to deep down. Mali. Yung to immerse, to deep down. Ang tinutukoy nitong bautismo ay baptism of blood. O sige, para maano kayo, magising kayo, i-search nyo, itanong nyo yan sa mga alam ninyo ng mga Bible scholar, anong bautismo ang tinutukoy rito at malalaman ninyo, ito ay baptism of blood. Dito lilito yung yung maling paraan ng paggamit ng mga nagmamarunong sa Greek daw na ang sabi diyan baptizo. Pag sinearch mo yung meaning ng baptizo is to deep down, to immerse. Yun na kanilang, kasi from the word baptizo. Natural, baptism ang ilalagay dyan, but it doesn't mean water baptism. Bakit? Ang bautismong tinutukoy ni Kristo dyan is not water baptism. Though baptizo siya kasi Grego eh. Ginrego lang. Eh di, ano yung Greek ng baptism? Eh di ba baptizo? O yung baptizo, ano yun ang baptizo? To deep down, to immerse. Pero, hindi yun ang meaning ng baptism dyan. It is baptism of blood. Tatanggapin nyo ba ang bautismong ibabautismo sa akin? At kung yan naman ay babasahin naman natin sa aklat ni Mateo sa 10:22, ito naman ang mababasa natin. Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Kaya nyo bang tiisin ang hirap na aking daranasin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sinong mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang yo'y para sa pinaglalaanan ng aking Ama. So, yung ibig sabihin nun is paghihirap, daranasin. Sa Marcos 10, ba yun? 10:38, sabi ganito, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakainom baga kayo sa sarong aking inuman o mga babautismuhan sa bautismo na ibabautismo sa akin? Kung ating babasahin to sa ibang salin, ganito ang ating babasa. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo alam kung ano ang hinihingi ninyo. Kaya nyo bang tiisin ang mga pagdurusang titiisin ko? Kaya nyo ba ang hirap na daranasin ko? Sumagot sila, opo, kaya namin. Sinabi ni Jesus, maaring kayang ninyong tiisin ang mga ito. Ngunit hindi ako ang pumipili kung sino ang uupo sa kanan o kaliwa ko. Ang mga ito'y para lang sa mga pinaglalaanan ng aking Ama. Tingnan nyo the same verse the same verse 38. 38 sa ang dating Biblia, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakainom ba kayo sa sarong aking iinuman o mababautismuhan sa bautismo na ibabautismo sa akin? Sa ibang salin na nakalagay dyan, hindi bautismo, kundi pagdurusa. Hindi nyo alam kung anong hinihingi ninyo. Kaya nyo bang tiisin ang mga pagdurusang titiisin ko? Kaya nyo ba ang mga hirap na daranasin ko? Sa madaling salita, hindi yan dapat lahat letra por letra mo na, ganito ang ibig sabihin yan, ganito ang ibig sabihin. Dahil sabi dyan, bautismo. Ano bang tinanggap na bautismo ni Kristo kay Juan Bautista? Ba't ka napunta kay Juan Bautista? Ibabautismo sa akin? Juan Bautista?
ibabautismo sa kanya? Baptism of blood yan. Binautismohan ba ni ano? Ano ibig sabihin ng baptism of blood? Martyrdom. Ha? Martyrdom. Pinagdusa ba ni John the Baptist si Kristo? Ano ba namang klaseng utak tong mga protestanteng ito? Mali. So, yan ang baptism of blood. Meron pa, yung baptism of desire. Ating ibigay kay Brother John Ray. And then, yung medyo malawak itong baptism by desire. Medyo malawak po ang explanation nito sa simbahan. Pero i-shorten ko na lang, isa po sa explanation ng baptism of desire, and I believe mayroon pa pong iba explanation dito, pero sa ibinigay po na explanation sa akin ni Sir Jan Juna sa pag-aaral namin dun sa yung theology subject na basic, tinuruan niya kami how to understand baptism of desire. Halimbawa, ang isang nanay nagbuntis, no? Tapos nakunan siya. No, nakunan yung nanay, so syempre namatay ang bata. Meron kasing theology sa Vatican I na posible ang mga bata hindi makapasok sa langit kapag hindi mabinyagan. Theology po yan sa Vatican I. Ayon po sa John 3:3 hanggang 5 na sabi ni Panginoong Kristo, maliban ang tao mabinyagan, hindi siya makakakita sa kaharian ng langit at hindi siya makakakita sa Diyos. Okay? So yan po ang sinabi ni Panginoong Kristo, John 3:3, 5, na ang hindi mabinyagan, hindi makakakita sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kaharian ng Diyos yung langit. At hindi makakakita sa Diyos. So hindi na makakapasok ang tao. Ang bata, alam naman natin, ang bata, tao po yan, no? Sa kaharian ng langit at hindi makakakita sa Diyos, ang hindi mabautismuhan. Kaya doon po pumasok ito pong theology of baptism of desire, no, na ang nanay kapag namatay yung bata sa kanyang sinapupunan pero Katoliko yung nanay, ano ba yung faith ng nanay? Siyempre pag naisilang yung bata, pabibinyagan na yun sa Katoliko. So kung ano yung desire ng nanay, aplikado po yun sa batang namatay. So yun ang magiging hukom po ng bata ayon po sa theology ng simbahan, lalo na sa Vatican I, no? Sa Vatican II, I think nag-develop yata yung theology na ito, pero yung alam ko po na ito sa Vatican I po ito. So, yun ang magiging hatol dun sa bata. Kaya maliligtas ang bata, mapupuntang langit dahil sa faith ng nanay. Yun po ang baptism of desire. However, yung nanay naman, isang pagano, hindi naniniwala sa binyag, no? Katulad din, nagbuntis, tapos nakunan. So, ano yung magiging hukom ni God dun sa bata? Since ang nanay walang pananampalataya, kung halimbawa na buhay yung bata, hindi pa rin niya pabibinyagan yun, no? Kasi nga, walang faith yung paganong nanay sa bautismo. Kaya ang mangyayari, hindi rin niya pabibinyagan yung bata, namatay sa tiyan pa lang. So ano ang sinabi ni Panginoong Kristo? Ang sino mang hindi mabinyagan, hindi makakakita sa Diyos at hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Yan po ang theology ng Vatican I, no? Yan po ang theology ng Vatican I. Yan po ang isa sa explanation ng baptism of desire. Pero nag-develop po yan, of course, mayroon na po tayong Vatican II, no? So, isa po dyan yung actual grace. May actual grace na ibinibigay ang Diyos na sa oras ng iyong kamatayan, no? Dahil sa kaniyang awa, maaring ang isang taong namatay, lalong-lalo na yung mga bata, mayroong makakatanggap ng actual grace. So, makakapasok pa rin siya sa kaharian ng langit. So, baptism of desire, yan po ang isa po sa aral ng simbahan na medyo malalim na hindi po yan lubos maunawaan ng mga protestante, no? Kasi simbahan lang po ang nagbigay ng explanation sa atin diyan. At ang biblical verse po niyan yung sa Matthew 15, no? Yan po kinuha yung
explanation ng baptism of desire. Kung maalala nyo yung ah, kumain sila Panginoong Kristo sa bahay, kaninong bahay ba yon? Tapos mayroong isang babae na lumapit sa kanya, umiiyak. Gusto ng babae na maligtas ang kanyang anak kasi ah, parang mamamatay na yung anak niya, no? Sinabi pa nga ni Panginoong Kristo na babae, sinubok siya ni Panginoong Kristo ba, hindi agad tinulungan. Sabi ni Panginoong Kristo, babae, sa Israel lang ako inutusan. No, kasi hindi kasi Israelita yun eh, Kananea, yung babae na lumapit. Sa mga Hudyo lang ako inutusan. Sabi naman ng babae, Master, kahit ang mga aso kumakain sa mga mumog na nalalaglag, no, sa pagkainan ng Panginoon. So nahabag ang Panginoon kasi malakas kanyang pananampalataya kay Panginoong Kristo, no? Kaya sinabi ng Panginoong Kristo, dahil sa iyong pananampalataya gumaling ang iyong anak. Oh, ang lumapit kay Panginoong Kristo yung nanay. Pananampalataya, yung nanay ang nagbigay kagalingan sa anak. Yun po ang baptism of desire. Yung faith ng nanay ang ginamit sa kagalingan dun sa kanyang anak. Yan po ang baptism of desire sa theology po ng simbahan. So yun po ang ating sagot kay bro. Okay na ba yun, bro? Okay lang yan, Brother Genre. So, yun po ha, para malaman po ninyo na maliban sa water baptism, meron pa pong baptism of desire at baptism of blood. Kaya yung bautismong tinutukoy sa Marcos 10:38, hindi yon bautismo na water baptism. Hindi rin yung bautismo ng bautismo sa Holy Spirit. Yun ay bautismo na ang ibig sabihin is martyrdom. So sa mga gusto pong matuto sa mga apologetic po, no? Dito lang po kayo tune in sa aking YouTube channel Catholic Apologetics PH. At nawa sana i-share nyo po ito para marami pa kayong matutunan dito sa channel na ito. Maraming salamat po and bye-bye.